Kinahaponan nga ng alas 5, nagpa-pack up na nga kami papunta nga ng dagat. Yung isang kapatid nga ni Mitch at saka yung nanay nga niya hindi na nga kasama kasi nga wala rin kasing magbabantay sa mga aso at hindi rin kasi talaga pwedeng maligo nga ng dagat. Bukod pa nga doon, magkakatay nga kinaumagahan nga ng baboy. Kaya kailangan may maiiwan nga sa bahay dahil alas 3 nga ng madaling araw daw magkakatay. Medyo tatanghaliin din kasi kami ng balik nga dito. Nakarating na nga kami dito sa liliguan nga namin at excited nga yung mga bata. Dahil nga mag-overnight nga kami nga dito, ang dami nga naming mga bitbit. Yung mga gagamitin nga namin dito tulad nga ng mga tent, yung unan, pati na rin nga mga banig. So nga pinagtulong-tulungan na nga naming buhatin nga pababa. Yung mga pagkain naman naming dala nandun pa nga sa kabilang sasakyan at hindi pa nga sila nakakarating. Pagkababa nga namin dito sa dagat, syempre mga excited na nga ang mga person at eto na nga, kanya-kanya na nga kaming mga picturean. Yung mga lalaki na nga ang nag-ice nga ng tent. Nag-aabang din sana kami ng sunset kaya lang hindi naman dito lumulubog yung araw. Kaya pinapanood na nga lang nga namin yung pag-iiba nga ng kulay ng mga ulap habang dumidilim. Ganda pa rin naman siya tingnan kahit nga walang araw. Mamayang gabi maganda. Pagkatayo nga ng tent, inihaw na rin yung mga bangus nga na dala nga namin na binili pa namin dun sa bayan. Then meron din kaming dalang mga pusit at iba pang ang pagkain. So yun na nga yung pagsasalu-saluhan nga namin itong hapunan. Yung mga kasama ko nga ayaw pa nga nilang maligo kasi nga low tide pa nga. Sabi nga nung nangangasiwa nga dito, medyo paggabi-gabi na nga daw tumataas nga yung dagat or yung tubig nga. Then medyo madilim na nga nung naluto na nga yung mga pagkain nga namin na iniihaw. Pagkaluto nga ng bangus, nagsipagkain na rin kami kasi nakaramdam na rin nga kami ng gutom. Kainan na. Yek, kinaka na yek. Yek. May natawag. Hindi, alarm lang yun. Ha? Alarm lang. Kunin ko yung kamatis. Wait lang. Gulo-gulo. Rice, please. Wow. Doon ka sa ano ko? Dito ka. Doon. Gusto ko kakain. Kain tayo. Anong dilim? DIY naka, ano? DIY na kadyaran. Yung walang ganyan, walang kamoy. Ika! O nga. Hot. Where's Jowa? Sarap. Sarap. Tala. Mga bandang alas 8 naman ng gabi, pumunta nga kami ng dagat. Dito lang naman sa may Pangpang. Hanga kami ng shell. Sabi kasi ni Mitch, gantong oras nga daw nga naglalabasan yung mga nahuhuli nga dito sa dagat. So yun, hindi lang naman din kami yung mga nandito. Meron ding mga ilang grupo na naghahanap nga din ng suso. Actually, hindi naman talaga suso yung tawag nga doon. Meron pa silang tawag. Hindi ko lang talaga matandaan kung ano yun. Ilang beses ko na nga siyang naitanong kay Mitch, pero ilang beses ko rin siyang nakalimutan. So yun nga, habang busy nga sila sa paghahanap nga ng kung ano man yung hinahanap nga nila, ang dami ko nga mga nakitang mga isdang maliliit. Kaya tuwang-tuwa din ako at nilalaro ko nga muna nga sila. Ayan yung kinakain sa vlog eh, oh. Nakakatakot naman. Ang tabi po. To. To. Gumagalaw siya. Ano ba isda? Ayan yung binabaak, yung pinapasirit. Tingnan mo na sirit siya. Baka mamatay. Hindi na siya umihi siya kanina. Sumirit. Inabot din nga kami ng 1 oras dun nga sa Pangpang. Then mga 10 naman, uminom nga kami kasi may baon nga silang alak. Pero wine naman, kaya hindi talaga hard. Pero after nga naming maubos nga yung wine namin, nang hingi rin kami ng shot dun sa kabila, dun nga sa mga lalaki. Yung iniinom naman nila gin. Nag-iisang baso lang naman din yung hiningi nga namin. Tapos 12 naman ng gabi, hindi na nga ako pumasok nga ng tent kasi hindi na rin talaga ako nagpalit ng damit. Kaya sa duyan na nga lang nga ako natulog. Kinabukasan nga maaga nga akong lumublob nga ng tubig. Yung inaasahan nga namin na pagtaas nga niya, hindi naman tumaas.
Kaya babaw lang din kami, hindi na rin kami nag-attempt na pumunta nga dun sa medyo gitna or medyo hanggang leeg kasi nga merong mga jellyfish kaming nakikita. So after nga noon mga 7, nag-pack up na nga kami, nagpe-prepare na kami pa uwi nga. Tawa nga kami kasi kung ano yung dali na pag-prepare nga paglatag ng mga tent. Ganun naman kahirap sa pagliligpit kasi nga mas maraming ang gagawin. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat na lang po kayo palagi. God bless and babush! Iban, isa lang. Walang toyo.